Maraming salamat. Sa una-una pa lang, nagpapasalamat na po ako sa inyo sa pagsuporta ninyo dito sa napakawalang kwenta kong premiere. Ayan, maraming salamat po at magbabardagulan ulit tayo. Kung narinig nyo na ang aking bardagol, huwag nyo na lang pintasan. Basta makinig na lang. Okay, let's go! Eto daw, nag-uusap daw tong mag-ama, sabi daw niya. Sabi daw nitong si Kaloy sa tatay niya, Tay, umuwi ka dali, si nanay may pinapasok na kapre sa kwarto ninyo. Sagot daw nitong tatay, magtigil ka ngang bata ka, sa panahon ngayon naniniwala ka pa sa mga ganyan, wala nang kapre-kapre ngayon. Sagot daw ni Kaloy, ay naku tay, dinig ko pinapapasok ni nanay sa kwarto ninyo. Sagot daw ng tatay, ay naku anak, hindi totoo ang kapre, ang kulit mo. Ay naku tatay, sabi daw ni Kaloy, narinig ko nga tay, sabi ni nanay, narito ako sa kwarto, pasok kapre. Eto na naman. Ito daw si, Lolo Tikyong. Nasa restaurant daw. Sabi daw niya, Pwe, ano ba naman itong stick na to? Di ko manguya-nguya. Ang tigas. Tinawag niyang waiter. Waiter! Tapos, lumapit daw yung waiter. Ano yun, Lolo? Sabi niya, may problema ako dito sa stick na to. Ang tigas-tigas na hindi ko manguya. Tinikman daw ito ng waiter, sabi daw niyang ganun malambot naman po lolo at saka juicy pa, sabi daw ng waiter. Sugot daw ni lolo paano di lalambot yan? 30 minutes ko nang ninunguya yan. Iyo. Ito daw si Marites, pumunta daw sa isang klinik. Dali-dali siyang pumasok, tapos bigla na lang daw siyang bumukaka. Sabi daw ng dentista Ma'am, hindi po ako isang obigaini. Dentist po ako, ma'am. Sabi daw nitong si Marites alam ko, ikaw ang gumawa ng postiso ng mister ko, kaya tanggalin mo. Eto daw, first time daw ni Badidang na pumasok sa Starbucks. Dahil bali-balitang mga pasosi daw ang mga pumapasok sa Pilipinas sa Starbucks, nag-feeling social itong si Badidang. Sabi daw niya, waiter, isang kape nga. Sagot naman daw nitong waiter, oh hi ma'am, decaf ho ba yung kape ninyo? Sabi daw ni Badidang ay, meron na pala ngayong kapeng di-plate. Eto daw, nag-uusap daw itong tatlong magkakumpare. Sabi daw nitong Noel, ipapangalan ko sa aking anak, Leon. Baliktad ng Noel. Sabi naman daw ni Nino ay sa akin, Onin. Ang papangalan ko sa anak ko, baliktad ng Nino. Sabi daw ni Totoy, kayong dalawa na lang mag-usap, huwag nyo akong maisali-sali sa usapan ninyo. Alam nyo na kung ano ang baliktad ng Toto.
Eto daw, umiiyak daw na ano, na umuwi si Kulasa, nagsumbong sa kanyang asawa. Sabi daw niya kaya sa asawa niya, asawa ko Cardo. Sabi niya, pinag-uusapan ako ng ang mga chismosa dyan sa labas, mga marites. Sabi daw ni asawa, anong pinagchichismis nila sa'yo? Pinag-uusapan nila ako, sinasabi nilang ahas daw akong kaibigan. Sagot daw nitong Cardo, ang sasama naman talaga ng mga kaibigan mo. Bakit hindi mo pa sila tinuklaw? Ito, si Kulas nagbabakasyon sa isang resort. Nakahiga daw siya sa isang beach. Tapos meron daw biglang dumaan na Amerikano. Sabi daw niya kay Kulas, hey, are you relaxing? Sagot daw ni Kulas, no. May dumaan na hapon. Sabi daw nung hapon kay Kulas, hey, are you relaxing? Sagot na naman daw ni Kulas, no, I'm not. Tapos maya-maya may dumaan na naman daw na inchik. Sabi daw nitong inchik, hi, are you relaxing? Nayayamot na daw itong si Kulas. Sabi niya, no, I'm not relaxing. Nabwisit na daw to si Kulas, kaya naglakad-lakad siya. Tapos nung may bigla siyang nakita na nag-iisa na Koreano na nakahiga sa medyo malayo-layo. Sabi daw naglakas loob daw na lumapit itong si Kulas sa kanya. Hello ma'am, sabi daw niya, are you relaxing? Sumagot daw itong Koreano, oh yes, I am relaxing. Bigla daw binatukan ni Kulas yung Koreano. Buisit ka, ikaw lang pala si relaxing. Kanina ka pa hinahanap ng mga kasama mo. Eto na, sabi daw nitong nag-uusap daw itong si Kaloy at saka si Cardo. Sabi daw ni Kaloy, pare, alam mo ba kagabi pinasok kami ng magnanakaw. Naghahanap ng pera. Tapos sabi daw ni Cardo, oh, anong nangyari? Anong ginawa mo? Sagot daw ni Kaloy, naku, tinulungan ko pre, kasi maski ako walang mahanap na pera Eto daw, seryoso daw na nagtatanong itong anak sa kanyang nanay. Sabi daw niya, nanay, sabi daw niya, bakit po Gab ang pinangalan ninyo kay Kuya Gab? Kasi anak, nung pinagbubuntis ko ang Kuya Gab mo, mahilig kasi ako sa bag. Sabi niya, kaya binaliktad ko na lang. Sabi niya, ganun po ba nanay? Bakit si Ate Ennis? Sabi daw niya, ano naman po ang story ng pangalan ni Ate Ennis? Si Ate Ennis mo naman, ang hilig-hilig ko noon manood ng sine. Kaya yon nung buntis ako, kaya yon nung pinangalan ko na lang sa kanya binaliktad ko na lang sa kanya yung sine, kaya naging Ennis siya. Tapos, ay ganun ho ba, nay?
Mga pangalan pa po, para pala namin, mga hilig po ninyo. Ay, oo, Tarob. Kaya huwag ka nang magtanong. Yun ang mga story ng pangalan ninyo, Tarob. Yun ang hilig ko noon.